ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Billionaire News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Nako? Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts. Ang title nito. The Pasok. next story comes from the Philippines, Yeah. where a public rift has emerged within the country's most influential political family. Senator Amy Marcos, who happens to be President Ferdinand Marcos Jr.'s estranged sister, has accused her brother of being a long-time drug user. Ayun. Amy alleged that the Tapon. president's drug use, specifically dependency on cocaine, has affected his ability to govern effectively. That is why we are here. We are calling for the government to carry out a real, sincere investigation Oh. and not cover up for anyone who are involved in this anomaly. Whoever he is, whatever their position is in society, they should be held accountable. Na talagang nasangkot sa anomalyang ito. Yes, good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ang meron ngayon? Nakanasamot-sari talagang mga usapin, ha? Oo, kagaya nitong ano raw? 1.1 billion proyekto na kubra ng isang kontrakto sa Palawan sa ilalim ni Martin Romualdez. Yan ang mga balita ngayon. O, kita nyo na? Tapos tatawag ka, Romualdez tumawag kay Remulla para depensahan ang sarili sa flood control scam. Yan na ba yung gusto mangyari? Depensahan kayo ng brad nyo para doon sa pagtakpan yung mga kinamal-kamal nyo, mga pera, bilyones na pera? Wow naman! Oo, galing galing-galingan nyo Talagang tinotodo nyo yung paggagaling at pagsisinungaling at sana maging maayos ang takbo kasi nakita natin na itong si Dong Gonzales ay paimbestigahan na ni Remulla o ni Ombudsman. Ito bibigyan lang natin ng magandang pag ito si Remulla pinaimbestigahan at may mapakulong doon sa mga aso ni Tamba at si Tamba ay mapakulong niya at makasuhan niya, mapail niya ng kaso at makasuhan at makulong, goods to. Pero ang problema, hindi ka goods kay BP Sara. Oo, malaking problema yun. Di ba? Malaki. Kasi, di ba nga, natatandaan nyo yung pagpapadala kay Tatay Digong, yung mga nagtulong-tulong. Di ba? Alam nyo ba yun? Kung paimbestigahan at may makukulong, di ba, maganda. Pero ang problema, kay Bibi Sara, lulusot ka ba? Ayan ang tanong. Pasok na natin to. Kayo po ay nag-file na ng urgent motion sa Korte Suprema para desisyon na kasi medyo may katagalan na March 11 pa hinatid po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig, and then I think a few days after naghain na po talaga ng petisyon. Petition pala to, motion for TRO ba o motion for reconsideration? O para mapauwi si Tatay or urgent sa Korte Suprema. Yun pala. Hindi natin nabanggit ito kanina. Tuloy. Sa Korte Suprema para makabalik. Ano po nag-udyok sa inyo na mag-file itong urgent petition? Alam naman po natin, ang bagal po talaga ng hustisya po dito sa ating bansa. Ay, nako. Actually, Pat, March 12, namin final yung petition for habeas corpus. Nasa aeroplano pa po si PRRD nung mga panahon na yon. Okay. Under the control pa ng gobyerno natin. Kaya umasa kami nung final namin yun ng March 12 na mauutusan pa ang gobyerno na papalikin yung aeroplano dito. Kaya lang, hindi naglabas agad ng aksyon ang Supreme Court hanggang sa nahatid na nga si Pangulong Duterte sa ICC. Ngayon, final namin, kaya na nga ng sabi mo, diba, yung napakatagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Yes, narinig nyo na yung pasabihan na justice delayed is justice denied. Napakatotoo niyan, lalo na sa petition for habeas corpus. Kasi ang habeas corpus, dapat madali ang remedy yan, madali ang kaso para mabalik yung taong
dinakip Mm-mm. ng sino man. Mm-mm. Kasi pinapahalagaan ng konstitusyon natin at ng batas natin ang kalayaan ng bawat Pilipino at lahat ng bawat tao. Kaya kapag nag-file ka ng habeas corpus, ang expectation niyan, mabilisan. Mabilisan. In fact, ang policy nga ng Supreme Court is kahit na mukhang walang merito yung petition on its face, mag-issue na agad ng writ of habeas corpus para i-produce yung taong hinahanap sa korte para maaral na ng korte kung legal nga ba ang pagkadakip o pagkakulong sa tao na yon. Pero sabi mo nga, March 12 pa na-file, lagpas 8 buwan na po, wala pang aksyon yung Supreme Court. Kaya nag-file na tayo ngayon ng urgent motion. Kasi din, Pat, marami nang nangyari since March 12 na nakakabahala na dapat na hindi sana nangyari kung umaksyon yung Supreme Court. So, number one, gumubha na yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC. Kung nabalitaan nyo, nag-file yung si Attorney Kaufman sa ICC ng request for indefinite adjournment of proceedings kasi lumubha na yung kondisyon niya, yung cognition niya, hindi na siya makaalala, hindi na niya ma-place yung time and place, nahihirapan na siyang alalahanin. Yung mga yon. So, hindi na siya fit to stand trial. So, ang sabi natin sa urgent motion, naku, kung umaksyon lang kayo noon, sana hindi nangyari ito. Pero meron pa tayong pagkakataon ngayon na umaksyon ng Supreme Court, pauwiin nyo para magamot siya ng mga doktor niyang tumatingin sa kanya for so many years dito sa Pilipinas. O kaya naman, para hindi natin ma-experience yung national embarrassment na yung Pangulo nating minahal mamamatay sa foreign custody. Yan ang maling gagawin nila. Yan ang maling... Pag yun ang nangyari, sa totoo lang iba na ho ang magaganap dyan. Galit ho ang taong bayan. Ngayon, hindi pa kasi masyadong kumikilos. Pero pag yan ang nangyari, maraming lalabas. Kaya dapat gawin nila, may uwi agad si Tatay Digong. 82 years old na ba si Tatay Digong? 82? So 8 months na nakalipas. Pero nyo, 8 months na yon. Diba? Kung yun ay kapiling ng kanyang pamilya, hindi sana maayos. Pero ang problema, habang nandun si Tatay Digong, andito sila, yung mga dumorobo at nagpadala kay Tatay Digong sa dahig, at yung iba pa ay tuloy-tuloy ang pagnanakaw, nagpapakasaya, sa susunod niyan iiyak din kayo. Abangan nyo. Kaya ito si Father ay may reaksyon dito sa korupsyon. Alamin natin na kung ano yung kanyang mensahe. Ang kaluwasan gipakita ni Hesus na 24/7 available para natong tanan. Lingay mong tupad na gusto kang maluwas. Why dili gusto nato Niya ang kaluwasan available. Dili non-billable. Yan. Si Saldico ngaming butyag bahin sa ilang anomalya sa budget na karon mi resulta nga ang head sa DBM nakadto si nga nato Pangandaman o si Executive Secretary ni Bongbong Marcos si Bersamin o ang iyang Undersecretary nga Bersamin sa nang resign for delikadesa. Grabe ka itong pagsulti ni Saldico kay sila manggong kuyuga. Mao na ginaingon nga kung ang musulti gani ang imo na ganing kuyog duol kay tinuod. Ang sabi ni Father, sila na naman daw magkakasama. Nakaintindi ka, Kuya Goods? Gamay lang. Gamay. Hindi dako. So, yung si Father, alam niya yung nangyayari. Hindi natin alam bakit dun sa ibang mga Father, lagi na yung dating gumagamit ng pinagbabawal na candy. Bakit against siya sa ganito? Hindi siya lumalabas.
Pero pag doon sa mga bagay, baka bayad, ano? Kilala niyo ba yung father na 15 years na gumagamit ng pinagbabawal na candy? 'Di ba? Mahilig yung makisawsaw sa politika. Dapat, pag sumasawsaw kayo sa politika, dapat alam niyo yung mali sa mali sa mali sa mali. Hindi sasawsaw kayo para ipakulong si Tatay Digong na alam niyo naman na maganda ang nagawa. Bakit? How much is it's a corriendo? Higit 1.1 billion nakubra ng isang kontrakto sa Palawan. Sa ilalim ni Martin Romualdez. Naku, ano kaya ito? Maipasok lang natin. Bakit hanggang ngayon? Wala pa rin pag-iimbestiga dito. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin kayang ipatawag sa Blue Ribbon Committee? Bakit? Yan ang malaking tanong. Diba? Isipin nyo, siya ang dalawa sila ang ano tawag? Leader. Yung magpinsan. Sabi ni Aling Ledesma, dalawa sila. Pero bakit itong mga senador ang makakasuhan? Ano ang naging papel ng mga senador? Sila naman halatang halata. May papel, may mali-maleta. Binanggit na ni Gutesa, binanggit na ni Saldico, pero wala pa rin patawag. At ngayon, mayroon pang issue na ito. Sa Palawan, 1.1 billion. Wow! Kaya naman pala may eroplano. Kaya naman pala may chopper. At ilang bahay sa Forbes Park. Wow, yayamanin ang mama. Wow! Sobra na yan, Brad. Mukhang nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ay, mali. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Bilyonaryo News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Nako? Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts matapos pumanaw ni Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu, na una na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, minsan naging executive assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint na ito noong 2022. Grabe, Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018, pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Nako, paano mo papapatunayan? Humarap ka sa investigasyon ng Blue Ribbon. Kasi wala namang usok na hindi nagliyab. Ano yung magic? Tinuro ka na lang, wala silang para lang sabihin ka, ikaw ang tumurobo, ganun ba yun? Kwento mo sa unggoy. Eto na, dahil nababanggit ang kanyang pangalan, alin? Pumunta ba? O tumawag? Naku, tumawag ang mama. Bakit? Bakit tumawag? Siguro para depensahan niya yung kanyang, si Brad. Para madepensahan si Brad. Di ba?
Para siguro pagtakpan di umano. Tumawag daw noon si dating Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itanggi mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Nako. Sa kabila niyan, patuloy pa rin daw maghain ng Ombudsman ng kaso laban kay Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. May siniwalat sa isang forum si Ombudsman Boying Remulla. Tumawag daw sa kanya noon si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang masangkot sa flood control scandal. Itinanggi raw ni Romualdez ang mga akusasyon sa kanya. Kabrat ni Remulla si Romualdez sa Yan na. at mayroon daw silang malapit na relasyon. I answered his call once because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. Wala, just, diba? We just follow the evidence. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling kinausap ni Remulla si Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang siniwalat na security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng male-maletang pera mula sa kickback umano sa mga flood control projects sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma din niya ni Ko sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng ombudsman kay Romualdez. Nang matanong naman si Remulla kung kailan posibleng kasuhan si Romualdez. It will be filed within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. I do not want to find a lousy case. I will never find a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be solid. Una na ring sinabi ni Remulla na iimbestigahan din ng ombudsman ang mga pangalang binanggit ni Ko sa video, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. The revelations are fresh, and we're checking on everything. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. I didn't get this office for that. Talaga, yan sir, asahan namin yan ha. Pero pag nagawa mo yan sir, maraming bibilib sa iyo. Kasi kung mapapakulong mo ito si Balulong, at mapapatalsik mo itong si Bongit, mas paniniwala ang credible magiging parang estado mo. Oo, paniniwalaan ka. Meron kang credibility. Meron kang magandang imahe. Pero ang tanong, may problema pa tayong isa. Solusyonan mo muna yung nangyari kay Tatay Digong. Kung ikaw ang magbibigay at mag-uutos, pipirman mo agad yung agarang pagpapauwi kay Tatay Digong. Why not? Coconut. Di ba? Tapos ngayon, ipakulong mo lahat ng mga alagad ni Balulong, alagad ni Bongit, si Bongit, ipakulong mo sila lahat para matapos ang problema mo kay BP Sara. Dahil pag hindi nagawa yan, for sure, malamang sa malamang, sigurado. Pagdating sa 2028, iiyak lahat ng mga umapi sa mga Duterte. Oo, totoo yan. Bakit? Tahimik lang sila ngayon kasi siyempre sila yung mga magnanakaw ang nakaupo. Pero tandaan nyo, ang karma di magsaba. Ay, tama ba? Ang gaba di magsaba. At tuloy, ano ito? Interview with the political analyst. Prof. Malu Tikia. Pasok. Handa na ba kayo? Handa na! Sa bagong kalaban ni Claire Castro. Yan na ngayon ang bago niyang title. Bagong kalaban, Professor Malu Tikia is in the house, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, hello. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman. Pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. 'Di ba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na lang napakahirap. Kasi kapag si Yusek Claire naman ang nagsasalita on her own, maganda, very impressive. Pero ano ba nangyari sa inyong dalawa? May nakatapat siya na may impormasyon na hindi siya handa? Oo, parang hindi naman dapat kami magkasabay. Hiningi naman ang permiso ko kung willing daw ako. Kasi siya yung unang guest. Hiningi ako ng permiso, okay ba magsama kayo? Sabi ko sa akin, okay, ewan ko sa kanya. So, siguro pumayag, kaya ganun yung pagkalatag nung TV show na yon.
hindi niya siguro alam na ako yun. Napag-usapan ng Ghost Projects. Oo, di ba? At hindi niya rin alam na ididiin ko. Kaya nga ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas, kinumbida ako. Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano ba yung offensive question? Kasi Wala yung naman. kay Gutese Kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi Kudesa. ko, yung nakakatuwa yung sinabi ni Congressman Ko dahil practically kinonfirm niya yung testimony ni Gutesa. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? Tama. You represent the office of the president. You represent the state. So kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. So kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin. Directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalikan ko uli na, why don't you say it in a nice way? Tama. So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? Sana communications 101 kayo, right then? Wala kasi, nagpakita ng, alam niyo yun, parang taong palengke. Kita niyo naman, di ba? Sino magsasabi na isa siyang respetadang, mahirap magsalita. Baka ikaw ay balikan. Pag binalikan ka niyan, ikaw talakan, ikaw na lang mahihiya. Di ba? Kasi talakan, pangit. Dito na lang tayo. Nababalita na ho ang ating leader sa ibang bansa. Sikat na flood control, mga pangungurakot. Ngayon ho ay gumagamit na. Balita ho, sikat na siya. Ngayon, pag ni-require yan, pwede bang mangyari na pakilaman din sila ng international, ano ba tawag doon? International, parang United Nation na, sige, magpa-health follicle test ka kung talagang, kasi marami ka ng issue. Marami nang binabato sa yung problema. Ngayon, balita siya sa ibang bansa na gumagamit ng pinagbabawal na, hi, butterfly. Hay na. Tama ba? Nakaka-high na. So, Philippines, Marcos reject drug abuse claims amid blood fund scandal. Rejects daw. Hindi ko alam kung intindihin nyo, reject drug abuse claims amid flood control. Hindi ko maintindihan kung ano yung title nito. The next story comes from the Philippines, where a public rift has emerged within the country's most influential political family. Senator Amy Marcos, who happens to be President Ferdinand Marcos Jr.'s estranged sister, has accused her brother of being a long-time drug user. Ayun. Amy alleged that the president's drug use, specifically dependency on cocaine, has affected his ability to govern effectively. The allegations were made during a public rally in Manila, where she said her brother's addiction began decades ago, when their father, the late dictator Ferdinand Marcos Sr., was still in power. Senator Amy also accused the president's wife and children of using drugs. She appealed to the armed forces, police, and government officials to help manage her brother's condition. However, Senator Amy Marcos has not provided any evidence for these allegations. The president's office has dismissed claims as baseless and recycled. President Marcos' spokesperson said that Amy Marcos' remarks were a diversion from ongoing probes into flood control corruption, which could involve some of her allies in the Senate. The president's son, Sandro Marcos, also denounced the statements, describing them as unfounded and dangerously misleading. Senator Amy Marcos is close to former Philippine President Rodrigo Duterte, a key critic of her brother. Duterte was arrested on an international criminal court warrant in March and taken to the Netherlands, where he's being held over the brutal crackdown allegations linked to his anti-drug campaign. All of this is unfolding against a much larger political crisis in the Philippines, where hundreds of thousands of people have been taking to the streets in a massive anti-corruption movement. More than 500,000 Filipinos packed a Manila Park on Sunday, part of a 3-day rally, demanding a full and transparent investigation into alleged multi-billion-dollar irregularities in flood control. Di ba?
ginagawa ng Senado. The investigation So, hindi lang pang Pilipinas, pang international pa. Inaakusahan daw ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na gumagamit o siya ay addict. Diba? Kayo, paano mo may pagtatanggol itong mga... Ito, hindi ko alam kung aligasyon o ito'y isang akusasyon. Kasi marami na ho nagpatunay. Although, mayroong mga video na lumalabas na tinatanggi nila, pero AI daw ho yun. Ayun ang sabi. Pero kung ayon sa expert at sa USB, sigurado, kung ang USB ay nakita na at binigay ni Miss Cathy, kasi di ba may USB siya, sigurado, lalabas na ang katotohanan yan. Kasi maraming pangalan din ang involved At napatunayan din na doon sa Amerika, natege yung isang kasama ni Kokak dahil sa overdose sa pinagbabawal na candy. Di ba? Totoo. Kaya hindi mo may tatanggi. Ngayon, yung agaran na paratang dito o aligasyon, kayo na bahalang humusga. Ano sa palagay nyo? Andiyan si comment section. Sabihin nyo kung ano yung paniniwala nyo patungkol dito kay Bungit-ngit. Na siya ba ay addict? Matagal ng addict? O talagang lulong? Ayan, comment section na sasagot. Ngayon, ito, sikat ka sa ibang bansa, wala na. Pilipinas, babangon ka pa ba? Flood control, ang namumuno. Pero kung sa ibang bansa, ayan, kumikilos na ho. Maski ang militar, kumikilos na. Pinapababa na nila yung mga dapat pababain. Pero dito, wala. Tinatawanan lang. Oo, hindi raw sila makikisali. Wala daw hunta-hunta. that the Senate is conducting regarding the anomalies on the flood control projects. From what we see, because of the very slow progress of the investigation, it seems that they are straying away from the truth. That is why we are here. We are calling for the government to carry out a real, sincere investigation and not cover up for anyone who are involved in this anomaly. Whoever he is, whatever their position is in society, they should be held accountable. Na talagang nasangkot sa anomalyang ito. Sino man siya? Now, the Department of Finance says that the Philippine economy may have lost up to around $2 billion between 2023 and 2025 due to alleged corruption in flood control projects. Hindi ho alleged yan, sir. Hindi yan alleged. Yan ay talagang totoo. Kasi ang hirap, Kasi wala na talagang, alam niyo yung demokrasya, wala na. Namamayani na kasi dito sa bansang Pilipinas, puro magkakilala, magkakaibigan ang namumuno. So parang nangyayari, cover up. Cover up na lang ang lahat ng mga bagay-bagay. Ang hirap, ano naman to? May issue na naman. Wait lang. Wait lang. Relax lang. May balit. Wait. Paparinig ko sa inyo, So, piniposisyon, basahin muna natin. Piniposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para tinatawag na military reset ang negosyanteng si Ramon Ang. Wow. Isipin nyo, ganun sila mag-isip. Bakit gusto? Tumakbo ba yan? Vice President ba yan? Bakit nyo ipoposisyon? Negosyante rin ho yan. Tsaka tigil-tigilan nyo kami. Tsaka magkaibigan ho yan ni Bongit. Huwag nyo kami pinagloloko. Ano natin, Sige, pasok mo na. Mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset, ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang muno-muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa,
lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-measure para mag-resign si dating Executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa iisang tao. Kailangan daw iisang direksyon ang gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Samantala, nagbabala naman ang Malacanang kung totoo raw ng dayuhang pondo ang nasa likod ng umano'y planong destabilisasyon laban sa Marcos administration. May katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. Guni-guni mo lang yan? Oo, guni-guni mo lang yan. Walang mga ganyan. Ha? Sino mag-iisip? Kayo-kayo lang ang mag-iisip niyan. Pero ang mga Pilipino, yung ginagawa nila, lalo na yung INC, ibig sabihin, pinondohan ng INC, huwag kayo magparatang na ganyan. Mali yan. Kaya lumalabas yan, gusto niya ng transparency and democracy. Kung kayo, binibigyan nyo ng kulay, funded ng foreign, wow, galing nyo mag-isip. Magkwento kayo sa unggoy, baka magkapaniwalaan kayo. Pero kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!